The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nagpaayos ng kanyang banyo sa isang misteryosong tubero. Kung saan napansin niyang kakaiba at nakakatakot ang kinikilos nito. Ako po si Kate at ang aking kwento ay nangyari nitong nakaraang buwan lang. Nakitira kasi ako sa bahay ng aking tiyahin sa Maynila dahil ako ay mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Ang tita ko mismo ang balak na kumuha sa akin habang ang asawa niya ang naiwan sa bahay nila. Siya kasi ang nakapagpundar ng bahay nila sa Maynila at balak na din akong kunin sa pinagtatrabahuhan niya. Ilang linggo pa lang ako sa kanila at hindi pa ako gaanong pamilyar sa Maynila. Mabuti ay malapit lang ang bahay nila sa aking mga pinapasahan at sinasamahan ako ng aking tito. Si Tito Joel ay mabait sa akin at lagi akong tinutulungan. Kahit na asawa niya ang nagtatrabaho, ay si Tito Joel naman ang nagpapanatili ng bahay nila ni tita. Sa una ay nag-alangan pa akong makituloy sa kanila dahil kaming dalawa lang. Ngunit nakita ko naman na mabait ito sa akin. Isang araw ay biglang binaha ang banyo bago ako maligo. Lagi kasing nababarahan ang inodoro nito at si Tito Joel ang laging nag-aayos nito. Napansin kong madaming inaayos sa mga sulok-sulok ng banyo si Tito Joel at naisip na baka nahihiya ito sa mga sira ng bahay nila. Saktong nasa trabaho si Tito Joel nun, kaya hindi ko siya maistorbo at naisipan na tumawag na lang ng tubero. Naghanap lang ako ng pinakamalapit na tubero at agad na tumawag. Mabuti ay dumating ito agad, ngunit medyo kakaiba ang kinikilos nito simula nang magpakilala. Siya daw si Mang Gabo at medyo nakakatakot ang kanyang itsura. Masyado itong seryoso at hindi ngumingiti. Iniwan ko lang ito mag-ayos ng banyo at nagpahinga muna ako sa aking kwarto. Maya-maya ay nagulat ako nang bigla na lang itong magpakita sa pinto. Nakadungaw ito sa aking kwarto na tila nakasilip sa loob. Muntik na akong mapasigaw at agad na lumabas na lang para tanungin kung tapos na ito. Umoo ito at agad ko itong binayaran para mapauwi na siya. Ngunit kinilabutan ako sa kanyang biglang tinanong. Gusto niyang malaman kung mag-isa lang ba ako dito o kung may kasama ako sa bahay na nobyo. Sinagot ko agad ang katotohanan na kasama ko ang aking tiyuhin at pauwi na ito. Nagmamadali akong magsara ng pinto pagkalabas nito dahil sa takot. Naaligaga ako ng ilang araw dahil pakiramdam ko ay may nagmamatsyag sa aking bawat kilos at baka bumalik si Mang Gabo. Hindi ko na sinabi kay Tito Joel na pinaayos ko ang banyo dahil baka magalit ito na may pinapasok akong hindi kakilala sa kanilang bahay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bumaha ulit sa banyo at saktong wala din si Tito Joel nung araw na iyon. Naisip kong magpaalam muna kay Tito Joel kung kailangan ko na bang tumawag ng tubero. Kinakabahan din ako na baka si Mang Gabo ang dumating ulit na tubero. Nang makausap ko si Tito Joel, ay nagsabi siyang siya na ang mag-aayos nito pag uwi niya. Natuwa ako dahil ipiniliwanag niyang mahirap na daw magpapasok ng hindi kakilala sa bahay at baka mapaano pa daw ako. Pansamantalang makigamit na lang daw ako sa kapitbahay. Matapos kong makigamit ng banyo sa kabilang bahay, ay umuwi din agad ako
para hintayin ang pagbabalik ni Tito Joel. Maya-maya ay tumunog ang doorbell at sasalubungin ko na si Tito nang magulat pagbukas ng pinto. Dahil si Mang Gabo ang tumambad sa aking harapan. Nakatayo ito sa harap ng pinto at hinarang ang kanyang paa sa pintuan. Agad niya akong tinanong kung mag-isa lang ba ako at sinabi kong umalis na siya dahil tatawag ako ng pulis. Tinulak niya ng malakas ang pinto para pumasok at agad akong tumakbo papunta sa aking kwarto para magkulong. Bigla niya akong hinabol at pinagsisigawan niya ako. Pinipigilan ako nito at sinasabing may gusto siya sa aking ipakita. Saktong umabot ako sa aking kwarto at nakipaghatakan pa ito sa aking pinto. Sinabi nitong, alam ko daw ba na may nagkakalat ng aking litrato habang naliligo ako. Napahinto ako at nag-alangan buksan ang pinto. Pinaliwanag nito sa akin na kaya niya tinatanong kung mag-isa lang ba ako ay dahil gusto niyang malaman kung ligtas ba ako. Nalaman niyang ako ang nasa litrato dahil sa itsura ng aming banyo. Sinabi ni Mang Gabo na may anak siyang babae kaya gusto niya akong tulungan. Nagbukas ito ng laptop at pinakita ang kumakalat na litrato at video. Diring-diri ako nang mapagtanto na ako nga ang nasa video na iyon. Mabuti na lang ay malabo ito at hindi makikilalang ako basta-basta. Kinilabutan pa ako sa mga ipiniliwanag ni Mang Gabo. May nadiskubre daw siyang mga hidden camera sa banyo nung siya ay nag-aayos nito. Sinabi niyang nakuha niya ang laman ng camera at hindi niya pinanood ang laman. Naisip kong tignan muna ang laman nito at kinilabutan ako sa aking napanood. Kitang-kita ko sa isang video na si Tito Joel ay sumisilip sa banyo habang ako ay naliligo. Dun ko naisip na ang pagkakalikot niya sa banyo ay ang kanyang pagkakabit ng kamera sa loob. Simula nang dumating ako dito, ay patago na pala akong vinivideohan ni Tito Joel sa banyo. Hindi ako makapaniwalang magagawa akong manyakin ng aking sariling tiyuhin. Na maling tao ang aking pinagkatiwalaan at ibang tao pa pala ang tutulong sa akin. Agad kong ipinaalam sa aking tiyahin sa ibang bansa ang nangyari at sinabihan ako nitong tumawag ng pulis. Agad na nakulong si Tito Joel dahil sa nakalap naming ebidensya. Ilang taong mabibilanggo si Tito Joel dahil may iba pa pala itong mga nabiktima. May mga pinatuloy siya sa bahay na babae na kumalat din pala di umano ang mga litrato at video habang naliligo. Ngayon ay nagkaroon ako ng matinding takot sa ibang tao dahil sa aking naging karanasan. Hindi na ako tumuloy mga ibang bansa at naisipan na umuwi na lang sa aking probinsya. Sinusubukan kong tibayan ang loob para matutong magtiwala ulit sa mga tao. Laking pasasalamat ko pa din kay Mang Gabo dahil sa kanyang malaking tulong sa akin. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin kung nagtagal pa ako doon. Hindi ako makapaniwalang ang liligtas pa sa aking buhay ay isang mabait na tubero.